There. Okay, guys. So, 2B tayo, di ba? 2B. So, this is MBA. Tama? MBA. Guys? Okay. So, actually, you have two sections, no? 2A and 2B. No, yun yung two sections. So, ngayon sa klase natin ay siyam na lang tayo. Siyam lang yung, as a whole, siyam lang yung klase. Tama? Okay. So, kasi actually, isa pang guro, isang naka-apekto dyan yung electronic enrollment ba ang tawag dyan? Yung e-enrollment, no? Ano ba yun? E-enrollment. Kasi ano na eh. Yun ang sinasabi ko. Maraming nagka-problema. Kasi, ang nagkaka-problema dyan, nagkaka-problem dyan yung system eh. Yung system na in-apply nila nagka-problema, di ba? So, dapat, meron muna kasing ano yan, what do you call that? Meron muna silang, anong tawag doon? Yung pinaka-pilot, no? Pinapilot mo muna nila yan bago i-apply. Dapat, for example, i-pilot muna nila yan, pero dapat kayo, mag-e-enroll kayo, ano pa rin, the same pa rin. But, merong pilot na isang grupo na mag-e-enroll para dyan. But the thing is, siguro lahat, ini-apply sa lahat, no? Pinilot lahat, in-apply, wala ng pilot. Kumbaga, this first enrollment is considered to be as a pilot, but in a realistic manner, no? Realistic mode. So, nagkaroon ng problem tuloy yung ibang ano natin. Kasi, I think, wala yatang any other option. If ever you cannot enter the system, hindi ka na makapag-enroll manually, no? Kailangan doon pa sa system nila mag-enroll. No? Ganyan din yung naririnig ko dito sa mga undergrad. They are having problem with this e-enrollment. E-enrollment ba tawag yan? System. No? Electronic enrollment. Nagkakaroon din sila ng problem. Alright. So, yun. Dapat mayroon. Parang ano yan eh. Parang ganito yan, ano? Pero guys, naririnig niyo ako? O delay yung pagkakarinig niyo? Kasi lang po, Dok. Medyo may echo lang po ng konti. Oo, kasi dito ko sa amin, nasa taas ako kwarto para hindi maingay. So, siguro darating yung time, isa-set up ko rito parang podcast, saka ko i-open yung camera. Siguro, ayusin ko muna rito. So, ganito yan. So, yan, like that, e-enrollment. Parang e-lotto lang yun, di ba? E-lotto. So, in terms of e-lotto, nagkaroon sila ng problema dyan sa e-lotto na yan, no? Gambling, at the same time, it's considered to be as a business, no? Yan. So, nagkaroon din ng problema. Nagkaroon ng, what do you call that, ng dayaan, okay? Nagkaroon ng dayaan. So, yan ang nangyayari sa ngayon sa ating bansa, no? So, nagkakaroon ng problema in terms of, kasi there are people who think first with, in terms of politics, self-interest over public interest. Alright. Now, ngayon, malaking epekto yan, guys. It will have a big effect in terms of what they call that, the business community, especially the entrepreneurs, no? Nagkakaroon tayo ng hindi magandang ambience in terms of politics, specifically with the foreign investments, no? Outside the country, no? Siyempre, kung ako ay isang businessman, kung ako ay isang entrepreneur, I will have a big problem. Kasi tumataas yung ano natin dito sa bansa, cost of living. Tumataas. No?
So, tumataas ang mga presyo ng bilihin. I thought that the president can have a solution for this issue, no? But nothing is happening, no? And as a matter of fact, I voted the president, no? Last election, di ba? Last presidential election, I voted the president. But the thing is, no, ilan taon na ba ilan taon na ba siya, guys, sa panunungkulan? Up to 2 years po yan. Oo. Coming 2 years na, no? And at the first instance, parang ganito kasi, no? So, ako, no? Before we deal with our subject in terms of entrepreneurial management, kasi as a businessman, how are you going to have what do you call that? A peace of mind if there is a big problem in our economy? Actually, guys, ito wala. I'm not telling you anything which is what do you call that? Na I invented. No. These are all from the newspapers, from the broadsheets, tabloids, no? Internet, no? Na research ko within a week. So, doon sa aking research na ginawa, oh my God, ang target pala nila, this administration is to achieve 6.6 to 7.6% for the increase of the economy. No? Pagtaas. But the thing is, yung ating economy ngayon, in accordance with the percentage, bumaba. No? Kung mababa na nung nakaraan, mas bumaba pa ngayon. So, it's 5.6. So, actually, ako nag-aalala ako kasi nga medyo this is a serious matter. No, this is a serious matter kasi the fact is dapat actually as a leader dapat you must focus on di ba sinabi niya yung agriculture, no? Agriculture must be the first one, no, or the prioritized sector dapat itong agriculture, but the thing is nothing is happening, no? Nothing is happening as of right now. Tapos andyan pa, mayroon pang nabanggit na ipaprioritize din yung mga small and medium enterprise or entrepreneurs. No? Yan. To empower the entrepreneurs. No, meron pa ano yan meron pa silang mga speaking engagement about the small and medium entrepreneurs or the SME. But now, saan napupunta na yun? Kaya ito alam nyo guys, this subject that you have, the entrepreneurial management is very, very significant right now. Alam nyo bang dami naghihirap na tao? The only thing is ganito yun, no? Dapat, as the government, no? As a president, no? Dapat you are thinking of a way how to help the people, especially those who are in the rural areas. Nasa probinsya, di ba? Wala eh. So, pag binubuksan ko yung YouTube channel namin dito, nakikita ko sila, ano yun, yung Kalinga Prab, yung mga ganon, yung mga charity vlogger, no? May mga may hirap, nagugutom, walang trabaho, no? The very best thing that you're going to do, no? In terms of SME, dapat you are teaching them how to manage their own livelihood. And the government must give a certain funding, even though yung pinaka-recipes nun or cash, so that the people can start. No? Ang importante sa atin here in the Philippines is we must empower the entrepreneur, the business-minded. Pero sino ang gagawa niyan, guys?
no? Eh syempre, there are a lot of people who have no access, no? In terms of the money. Dapat, ang tutulong dyan, kaya nga na-elect yan eh, he will be the one who will be the instrument to help the people, no? At large. He is the instrument to help the people. Alright? But the thing is, no, ito nga, sabi ko nga, yung mga mahihirap dyan, dapat bigyan natin ng hanap buhay. Eh, kasi mahirap naman po yan. Hindi. Hindi agad doon ibig sabihin na employment, no? Bigyan mo sila ng livelihood. Ano ba ang pwede nating ibigay, no? Na livelihood doon, which is akma doon sa kanilang environment, no? Sa kanilang probinsya. So, that is what I am thinking. Sana ganun. Not you are thinking of changing the Constitution. Oh my goodness. Oh my God. Guys, there's a lot of problems here in the Philippines that must be addressed. There are a lot of grievances that must be addressed. Do not think of that certain part, no, in terms of politicking, no, especially by changing, no, the Constitution. There's no problem with the Constitution. The problem here in the Philippines is that we must give the people a way to help themselves. Dapat bigyan natin sila, no? Sino magbibigay doon? It's none other than the government itself, alright? Yung gobyerno. Kaya nga, one time, naalala ko noon, uunahin yung agriculture, infrastructure, no? Housing. I remember the president will give 1 million housing per year before the end of its term. 1 milyong pabahay kada isang taon. So, that is a very big help. Malaking tulong na yun. So, that will be 6 million housings. But the thing is, it stopped. Na-halted siya. So, what's the big problem? Kaya yun. Sana, mabago yung ating mga nakikita sa ating paligid ngayon. Dapat nga, if you are a president, kung ako ang presidente, I'm going to think about what will be the way para matulungan ko yung mga kababayan ko, especially sa rural areas. Ang daming naghihirap sa rural area. Kaya nga pag nakakita ko ng charity vlogger, no? Bakit? Merong 3 bata doon. Yung magulang nila nag-uuling. Tapos yung isang magulang nila, yung babae, nanay nila nasa malayo, nagtatrabaho din. So, naiiwan yung 3 bata. Tapos nung nakita yung 3 bata, may pumunta rin mga charity vlogger, walang sinaing doon sa kalan. Puro tuyo, ibig sabihin tuyo, dry. Hindi nakapagsaing, walang nilutong itlog, wala man lang yan. Yung mga bata 3, nakaupo, nakasalampak, nakayuko, parang, siyempre, gutom na eh. Ano makakain nila? Wala silang makain. Biglang dumating yung mga charity vlogger, may dalang Jollibee. So, sa kanila pinakain yung mga bata. Yung mga bata, the first instance, they are afraid to approach the charity vloggers. Takot na takot yung 3 bata. No? Ang pinakamatanda doon sa 3 magkakapatid ay 7 years old. Biruin nyo, 7 taong gulang, iniiwan ng mga magulang para makapaghanap buhay lang sa malalayo. The problem here is that the president, no, or whoever must think of a way, especially the livelihood, doon mismo sa lugar nila na pwede namang gawin para hindi na maiwan yung mga bata. May ganun eh. Kaya nga I'm thinking, anong ginagawa ng barangay? Diba? Ano ang ginagawa ng munisipyo? Ano ang ginagawa ng gobernador? Pag naiboto kayo, tapos na. Samantalang pag nangangampanya kayo, pinupuntahan nyo yung mga yan, at pinapangako nyo, natutulungan sila pag sila ay nanalo. So, nagiging guys, is very, na pag nakikita ko yung mga ganyang sitwasyon,
Nakakalungkot, ba't ganun? Ba't hindi ba masusolusyonan to ngayon? Dapat, oh my goodness. Yung mga syllabus ninyo guys na I've prepared, I'm going to send it to our GC, to our group chat, right? Para andun yung pinaka alignment ng ating discussion. Okay, so I'm very, very sad lang sa mga nangyayari sa ngayon. Especially, our topic pertains to management. Pag sinabi nating entrepreneurial management, we're talking about how are we going to manage the business, no? Certain business. No? Especially right now, here in, what do you call that? In urban areas like us, siyempre marami rin diyang mga, what do you call that? Kakompetensya. Marami tayong kakompetensya dito sa urban area. So, anong magandang business na pwede nating mai-provide, no? Na napapanahon para sa mga tao. You will identify your target market, no? Target market, saan ka ba mas kikita? Itong ginagamit natin, napakagaling ito, no? Itong Facebook na to. Yung Facebook, yung Google. Ang galing kasi yung kanilang target market, halos lahat, no? Ang target market nila halos lahat. Itong program na yan na ginawa nila, itong system na ginawa nila Mark Zuckerberg. Grabe. So, now, we're going to think about a certain business in which yun talagang papatok. Papatok sa taong bayan. Alright? Then, how to manage that business, how much fund will it cost, alright? You're going to estimate like that, no? I-estimate niyo. So, yun ang mangyayari sa mga susunod nating meeting, no? So, actually, 9 lang naman 10, no? President. May president ba kayo? Do you have a president? Do you hear me, guys? Si Kevin po, Sir Kevin po. Oo, si Kevin. Actually, 10 pala tayo, 10 lang naman tayo. No? 10 class representative. 10 naman tayo. So, konti lang natin. So, let's enjoy the class, no? So, I'm going to give you the syllabus later na lang, no? Sa ating GC na rin. Doon tayo mag-communicate if there are any problems, no? Regarding our subject. And actually, hindi pa naman tayo face-to-face, no? Hindi tayo. Saka actually, lahat ba kayo nakatira sa Kamarin? Diyan ba kayo lahat sa Kamarin, guys? Hindi po. Sige nga, teka. Isa-isahin nga natin, titingnan ko. Si Babylin, saan ka? Babylin, taga saan ka? Si Babylin. Bulacan, alright. Bulacan daw po, Dok. Bulacan, no? Malapit ka na dyan. Babylin. Boundary yan, di ba? Sa boundary ka nga pala, nasa biyahe lang po. Okay. Okay, sige. Then, hindi naman tayo magtatagal na kasi nga, this is considered to be as our orientation. So, in every meeting, siguro, we will consume 1 hour or 1.5 hour pag napasarap ang kwentuhan natin. Kasi we're talking about business, We're talking about how to establish a unique business. Anong business ba ang maganda sa ngayon? Lalo na napakamamahal ng bilihin ngayon. Magkano yung 1 kilong bigas? 70 pesos, no? Pinakamababa ba 60 pesos? 60 pesos, 70 pesos.
Grabe, di ba? Actually, siguro majority kayo lahat ang binoto rin ninyo, yung binoto ko, President Marcos. But the thing is, sana mabago niya yung ekonomiya, no? Tingnan natin, baka pwede mga by this coming next semester or this semester of 2024, the first semester, magkaroon tayo ng magandang buhay, ekonomiya. No? Okay, what else? So, Babylin sa Bulacan, no? So, siguro si Babylin bumabiyahe galing ng work. Now, next is we have Lorna. So, Lorna, taga saan ka? Lorna May. Sa Lilias po, Dok. Sa? Lilias po. Kamarin. Kamarin. So, are you near Barangay Hall ng Kamarin or UCC Kamarin or Kamarin High School? Opo, Dok. Tapat po ng City Hall. Okay, City Hall. City Hall ng Caloocan. Tapat, tagarong ka. Opo. Yes, Dok. Okay. Si Lorna May. And then, what about Marlon? Marlon, saan ka nag-re-reside? Sa Caloocan po, sa Barangay Medita. Barangay? 185 po, Malaria. Okay. Sa Malaria, okay. Pumupunta rin ako dyan. Actually, pumupunta ako dyan. Para madami na tayo, Kevin. Tama ba yun? Ilan na tayo, Kevin? Sorry po, Dok, na saan po po talaga tayo ito? Okay. Tama, 11 na po. Okay. Ano yan? So, actually guys, lumilibot-libot din ako sa Caloocan City, especially dyan sa District 1 and District 3. Kasi I'm inspecting the buildings owned by the LGU Caloocan. Right? So, familiar ako sa kamukha ng Malaria, Tala, no? Napupunta ako dyan. Amparo. So, what about Mary Jean? Mary Jean. Ito po. Barangay 180 po. 180. Soldiers. Okay. So, nakikita ko yan. Soldiers, subdivision, ano? Opo. Mary Jean. Okay. Michael, what about Michael? Michael. Dok, sa Kamarin po, Dok. Hello, Dok. Kamarin. Kamarin. Yes po, Dok. Sa Barangay 174. sa ano? Malapit po sa UCC Kamarin. Pareho kayo ni Lorna May. Okay. Alright, so what about Rodrigo? Ay, Doc. Good afternoon po. Sa Barangay 177 po sa Maylilies. Tapat po ng City Hall. Okay. Yung City Hall natin dyan sa North. Alam nyo ba, 4 na palapag yan na pahaba. Ang ganda niyan, inuumpisa na yan. Ang ganda ng City Hall dyan. Opo, Tinibana po. Ginibana yung lumang City Hall dyan. Ginibana. Ngayon, sabi ni Mayor Along Malapitan, para mas lalong mapaganda ang serbisyo sa ating mga kababayan, mas pinaganda niya ngayon yung City Hall para pag pumunta kayo dyan, tayo ay komportable naman. Komportable, hindi mainit, malamig. Alright? Yan ang mangyayari ngayon dyan sa North Caloocan City Hall. Ang ano niya, nakita ko na yung forma niyan, 4 na floors yan, 4 floors, tapos pahaba yan hanggang dun, no? Sa dulo nung lupa na yan. Kaya malaki yan. Kasi ganito yan, ang sukat niyan, kung makikita ninyo, yung itinayong City Hall ni former Mayor Oka Malapitan, now Congressman Oka Malapitan, yung 8 palapag na building, di ba, sa South City Hall, ngayon, dito sa
North City Hall, hindi tayo